Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ay ito pong Department of Agriculture. Kasi po, napakahalaga po nito, no? May mga advisory ang DA and also meron po silang nais gawin para po sa production ng ating fisheries. Para hindi tayo angkat ng angkat diyan sa China. 'Di ba? Tulad ng sinasabi ko dati na aangkat tayo sa China pero yung China kukunin yung isda sa West Philippine Sea. Tapos ibebenta sa atin ng milyon, bilyon. Hindi ang gawin na lang natin, ulitin ko, yung ating BIFAR with the help of our Coast Guard, i-push yung ating mga mangingisda, lalo na dyan sa Baho de Masinloc. Ay nako, ang dami po palang isda dyan sa Ghana, dyan sa Kalayaan Group. Islands natin sa Palau, ang daming isda dyan, no? Yung ano tawag nila? May tawag doon eh, Friend, ano bang tawag doon, friend? No, yung doon sa yung nakita ko sa video mo, yung ang daming isda, yung kinakain ng mga pating. May tawag doon, oh, School of Fish. Ay, naalala ko. Ang hirap talaga ng may zero after 2 sa iyong edad. Pero bago po tayong magsimula, tayo po ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa ating mga channel members, sa mga followers, subscribers, nagla-like at nag-share ng ating videos. Maraming salamat po sa inyo sa mga nagsusuper thanks, super stickers, super chat sa ating mga premiere, no? Maraming salamat po. You are not obliged to do that. Hindi po mandatory yan. Pero sa kabaitan ng inyong puso, ibinabahagi ninyo ang inyong blessing kay Simply Talkies. Pambili po na yan ng ating wand. O kung ano man pwede nating magamit dito, no? Magkano ba to? Mga nasa $60 ito. Plus tax. Grabe. At ganun din po sa mga bashers natin, welcome din po kayo. Basta mag-komento lang po kayo nung naaayon doon sa topic. Huwag nyo tignan tong aking itsura. Talagang pangit po tayo. Huwag nyo nang... Kung naaasar kayo sa itsura ko, sabi nga nila, imagine nyo na lang, kamukha ko yung pinakamagandang lalaki sa buong mundo. O di ba asar talo lalo kayo? Isasama po natin dito ang isang balita na lalong makakaasar sa mga anti-Marcos. O pag sinabi nating anti-Marcos, nandiyan yan na yung mga pure breeds, yung mga old-timers anti-Marcos, yung mga bagong sibol na dilawan at menks, at yung mga burak supporter ng Duterte. Pero uunahin po natin itong balita ng DA kasi medyo may suliranin ng DA ngayon, no? Pero bago yung suliranin, yung good news muna. Doon muna tayo sa what do you want? Good or bad news? Let me hear the good news first. Okay, eto na. Sa balita ng Inquirer, DA eyes Laguna Lake rehab to slash bangus price to 50 pesos per kilos. Alam nyo po yung bangus, no? Kung yan yung literal na bangus. Kami po ay taga Pangasinan, taga Dagupan. Ay nako, ang daming fish pan dyan. Bangus, capital of the Philippines. Pangasinan. Di ba? Shout out po sa lahat ng taga Pangasinan, sa Zambales, particularly sa aming bayan ng Olongapo, at diyan po sa Palawan, no? Lahat po kayo diyan. Kasama na natin ang Ilocos at sa buong West Philippine Sea. Itchapera yung bayan nitong si Tamilmil na kumubra ng 51 billion plus CIF nila. Open the books. Open the books. Hindi mo pera yan. Yari sila. Karma is a bitch. Bitches. Ito po ang balita. The Department of Agriculture is working on reviving Laguna Lake, the country's largest freshwater lake, as a major source of seafood to help slash the prices of fish by more than 60%. Mukhang magandang idea po yan. Our aim
It is an aim, hindi pinramis. Iba po ang aim sa vow. Ang aim, you have a goal. Ang vow, you are promising. But they said, promises meant to be broken. So, intindihin nyo, kayong mga burak supporter, mga anti-Marcoses at mga dilawang mengs. Our aim is to produce more food at lower prices. For example, bring back bangus. In English, milk fish. Akala ko milk tea. Prices, 250 to 70 per kilo. Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. said on Thursday, data from the agency showed that the retail price of bangus ranged from 150 to 220. Mahal pala. Per kilo as of Wednesday. Nako, mahal nga, no? Maximizing the aquaculture potential of Laguna Lake is essential to achieving that goal. If we can add more capacity, then let's do it. Let's do it na. Kita nyo naman yung 150 to 220, no? At least ito, gumagawa sila ng paraan. Saka huwag kayong magreklamo na Pilipinas lang, sa utak nyo, Pilipinas lang ang napakamahal ng mga bilhin at presyo. Ha? Dito po, sa lugar din namin. Paulit-ulit ko pong sinasabi niyan. Tingnan nyo nga yung McDonald's na french fries lang na small. Dati, sabi na natin 175 lang yan. Ngayon magkano? Doble. 350. Yung medium naging 479. Kaya wag kayong masyadong sa gobyerno. Ay, ang mahal-mahal ng bilhin sa Pilipinas. Magtanong pa kayo sa lahat ng Pilipino sa buong mundo na nagkalat. Baka sabihin sa inyo, mura pa nga sa Pinas eh. Dito nga sa amin ang mahal-mahal eh. Yun na nga lang pong yung produkto ng nila Sandro, yung prutas nila, ano ba yung tawag? Nakalimutan ko na naman eh. Pero yun per pound dito, per pound is $9.99. Ganong kaliit na prutas. Nakalimutan ko po ang tawag na prutas doon eh. Yung kay Sandro, yung ini-export nila diyan sa Taiwan or China. Okay? High levels of turbidity, which destroys fish habitats, were observed in Laguna Lake in 2023. To make sure fingerlings survive in fresh water, the amount of salt in water must be controlled. Okay. So anong gagawin ninyo? According to the DA, fish pen operators have claimed that salt water was last allowed to flow into the lake in 2022. Laurel said he would arrange a meeting with the Laguna Lake Development Authority to discuss the problems along with the guidelines for the opening of the floodgates that is crucial for the introduction of fresh and salt water needed for a more productive aquaculture industry. Tingnan nyo, talaga itong ating bagong DA, bright. Gawin nyo po ang dapat gawin para maibsan naman, no? Food production. Okay? So ako po, kung ano po ito, kung maganda po itong plano ng ating DA Secretary, suportahan po natin, no? Make all the study, no? Yung feasibility study, if that is feasible, no? Ang magbibenepisyo ay ang buong bansa at ang mamamayan, maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bangus, no? Maganda po. Suportahan po natin. All out support po ako diyan, no? LLDA, yung Laguna Development Authority, yung Laguna Lake Development Authority, which has jurisdiction over Laguna Lake, implemented in 1999 a zoning plan that allowed the use of 10,000 hectares for fish pen operation and 5,000 hectares for fish cages. Laguna Lake produces as much as 90,000 tons of freshwater fish annually and provides livelihood to around 13,000 fishermen. Yan. Baka naman pag dumami pa ito, baka dumami pa lalo ang kita ng mga fishermen doon, no? Ang problema lang, barring yung konektado po ba yan? Taal pala yan, no? Taal Lake, no? Hindi. Ito yung palang Laguna Lake, ito yung nakikita nyo pag kayo ay sumasakay ng eroplano, pag lumipad ng eroplano. Kita ko po yan eh. Dumudungaw kasi ako, excited din ako, lalo pag palanding sa Pinas yung eroplano, talagang gumaganon ako sa tapos titignan ako ng mga kabayan natin, mga, alam nyo na, yung mga kasabayan natin Pinoy na, iba natutulog, mga ganyan ako, sisilip akong ganon eh. Sabi ko, di wala, wapakalas naman ako sa inyo.
Excited ako eh. Di ba? Tapos pagpaalis naman na, nakabukas pa yung bintana, titingnan ko. Bye, bye. Ayan ha. Yan ang magandang good news. Now, let's go to the bad news. Eto. Sabi ng DA, army worms affect only 3%, 3.6% of onion fields. Ay, may worms ang mga sibuyas. Ala, ano to? May sakit ang mga sibuyas. Nako. The DA reported that the army worm infestation has minimally affected the local onion farmers, further justifying the government's decision to temporarily halt onion importation. Oh. So, ibig ba sabihin, galing yung army worms doon sa mga onions na inimport? Tingnan natin. Data from the Bureau of Plant Industry showed that out of the 10,217 hectares of onion fields, ay sa onion fields ito. Sa atin to, taniman. Saan ang galing yung army worms? Only 366 hectares, 3.58% had been affected by army worms, which are the caterpillar-like larvae stage of moth. Oh, yun daw, army worms, ulitin natin. Para daw po siyang yung, yung bago maging bubuyog, yung caterpillar. Ano ba tawag sa Tagalog ng caterpillar? Like larvae, stage of moth. BPI Director General Glenn Panganiban reported that among the infested areas, only 6.9 hectares suffered complete crop loss. Malaki pa rin yan, maski na only ha. Huwag mong only yung 6.9 hectares, malaki yan. While 359.1 hectares experienced partial damage. O malaki pa rin ang damage, kayo naman. Around 87% of areas planted to onion had red varieties while 13% are planted with white onions. The balance are planted to shallops. Yung shallops, yung maliliit. Diba? Yung lasuna, kung tawagin, tama ba? O mali ako, ha? Correct me if I'm wrong. May maaasar na naman yung isang kupal dyan. Quote, affected areas are in the towns of Bungabon and Talavera and Palayan City in Nueva Ecija and the towns of Anao and San Manuel in Tarlac. No infestations were reported in Bataan, Pampanga, and Zambales. Ayan. Ngayon, the question is, how will you mitigate this? Paano nyo, ano ang gagawin ninyo para mahinto yung spread nitong army worms? Di po ba? Ang sabi lang, hininto ang importation. Thus, yung bang pag-i-import ng onions naka-apekto dun sa army worms? Dala ba yan ng importation? No? O, yun ang di natin alam. No? Okay? So, nasa na tayo? Army worm, ito, in-explain. Army worms are pests known for their destructive behavior in fields. They eat turf grass and other plants but can be controlled using neem oil sprays or natural predators like earwigs, spiders, and predatory wasps. Di mag-spray na kayo. Dapat tulungan na to ng gobyerno. Kawawa po yung mga magsasaka natin yan, no? Panganiban said the High Value Crops Development Program of the DA has distributed 2.0 tons of onion seeds valued at 30.4 million to farm areas in Central Luzon since December. Kaso, ilan dyan ang kinain nung army worms o sinira? Additionally, he said the BPI, hindi po to yung bangko ha, yung Bureau of Plant and Industry to. Ang usapan natin dito, DA, hindi bangko. And the Regional Crop Protection Center has distributed pheromone lures, neem oil-based insecticides, and technical support to help onion growers affected by the infestation. Good! Yan! Tulungan nyo sila. Proper dissemination of information, proper study, at yung pagtuturo. Paano makombat itong army worms infestation at hindi na yan mag-ano pa ulit on the next planting season. Yan. An additional 1.3 tons of red and white onion seeds worth 20.3 million and 4 cold storage for onions valued at 168 million will also be, remember this, will also be future provided to onion producing area. Siguro ito na yung mga na-impest. No? Dapat yan, bago magtanim ulit sila, palitan yung crops, itanim yung bagong mga seeds, totally eradicated na tong mga peste na ito. Huwag nyo namang isama yung mga pesteng katulad nito. Dapat muna, sa bilangguan muna ang mga pesteng katulad nito. Di ba ba?
Okay, local government units also pledged to buy more organic insecticides and pheromone lures to deal with armyworms. On Friday, Agriculture Secretary Laurel has issued a temporary suspension of onion importation until May to avoid further drops in crop prices due to oversupply. Correct. Good move yan, no? So dapat maubos muna yung local product natin na yan, na onions. Pag malapit na, sa kanyo lang, kung wala namang harvest, sa kanyo lang kunin yan. Pero take note of your inventory, no? Para hindi naman magkakaroon na naman ng hoarding, tapos price manipulation nitong mga cartel na ito. Maganda, Secretary, hulihin mo lahat ng cartel. Kasi lahat ng plano mo, maganda man yan, hindi uusad yan sa paningin ng tao, ganun pa rin. Kasi may kumokontrol na cartel. Ang ganda ng mga plano ni